Hello Mare, welcome to my channel. Mare, alam mo ba ang tunay na nangyari kay Ken Chan at ang alegasyon na scam? Tara, let's spill the tea. Mare, isang kontrobersyal na issue ang kasalukuyang pinag-uusapan ngayon sa showbiz. Ang kapuso aktor na si Ken Chan ay naghaharap sa isang kasong syndicated estafa na di umano'y kinasasangkutan ng ilang business partners at miyembro ng kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang usapin nang maglabasan ang blind item na may kinalaman sa aktor. Naispatan ng ilang netizens na ang tinutukoy sa blind item ay si Ken Chan, na inulat na umalis daw ng bansa upang takasan ang kasong isinampa laban sa kanya. Sa kabila ng mga kumakalat na balita, hindi pa kumpirmado kung totoo nga ba ang mga alegasyon na ito. Ayon sa ilang mga source, nagsimula ng umakyat sa korte ng Quezon City ang kasong inifile laban kay Ken Chan at sa mga business partners nito. Ngunit wala pang pahayag mula sa kampo ng aktor tungkol dito. Nabatid natin mula sa mga source na malapit kay Ken Chan na kasalukuyan itong nasa ibang bansa, kasama ang kanyang pamilya, para magbakasyon. Ayon sa kanila, ang paglabas ng kasong ito ay nagkataon lamang sa parehong panahon ng kanilang bakasyon at hindi raw tinakasan ni Ken Chan ang kaso. Samantala, ayon din sa ating impormasyon, ang actor ay kumuha na ng bagong abogado na si Attorney Maggie Abraham, na siya ngayon ang humawak ng kaso ni Ken Chan. Si Attorney Maggie na rin daw ang nag-file ng petition for review sa Department of Justice upang maresolba ang isyong ito at upang mabigyan ng pagkakataon na ma-review ang desisyon ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Kung maaaprubahan ang petisyon, posibleng ma-withdraw ang kaso at ma-dismiss ang mga alegasyon. Sa kabila ng mga kumakalat na issue, wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kampo ni Ken Chan o mula kay Attorney Maggie tungkol sa kasong ito. Ayon pa sa mga nakatanggap na pahayag mula kay Attorney Maggie, ipinaliwanag niya ang proseso at mga hakbang ng kanilang ginagawa upang maipagtanggol si Ken Chan. Sa kanyang statement, binanggit niya ang mga ebidensya laban sa kanilang kliyente at ipinaliwanag sa mga hearings ng DOJ. Sabi ni Attorney Maggie, hindi po kami nagbigay ng anumang ebidensya na hindi pa inaaprubahan. Ang aming mga kontra-alegasyon at ebidensya ay bahagi ng aming depensa sa kasong isinampa laban sa aming mga kliyente. Sa mga nakaraang buwan, hindi na rin masyadong nakita si Ken Chan sa mga public events at ang mga nakasama sa kanyang media conference kamakailan ay nagbigay ng pahayag na hindi ito tinatakas ang kanyang kaso at walang dapat ipag-alala ang publiko. Samantala, noong Biyernes, November 8, 2024, nagsagawa ng operasyon ang mga awtoridad upang ipagkaloob ang warrant of arrest laban kay Ken Chan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nila natagpuan ang aktor sa kanyang tahanan. Ang mga legal counsels ng complainant sina Attorney Joseph Noel Estrada at Attorney Maverick Romero ay nagsabing sangkot sa kasong ito si Ken Chan, kasama ang 7 pang business partners na nakipagtransaksyon sa complainant. Kinumpirma ng mga abogado ng complainant na si Ken Chan ay nakipag-ugnayan sa kanilang kliyente noong 2022 upang magtangkang humingi ng investment para sa isang negosyo. Ayon kay Attorney Estrada, inialok ni Ken Chan ang isang profitable investment sa restaurant at iba pang negosyo, at ito ay nagkakahalaga ng 14 million pesos. Subalit nang matapos ang kasunduan, hindi umano tumupad ang grupo ni Ken Chan sa kanilang ipinangakong profit-sharing deal. Nagbigay ng pahayag si Attorney Estrada na ayon sa complainant, siya ay hiningan ng investment ni Ken Chan. Ngunit ang grupo ni Ken Chan ay hindi otorisadong mangolekta ng pera mula sa publiko. Sa halip, gumamit daw sila ng misrepresentation of fraudulent scheme upang makuha ang pera ng complainant. Inamin din ni Attorney Estrada na si Ken Chan mismo ang nakipag-usap at tumanggap ng pera mula sa complainant, na ayon sa reklamo ay ibinayad sa 2 transaksyon na naganap sa loob ng 1 taon. Ang kabuoang halaga ng investment ay 14 million pesos.
Formal na inihain ang reklamo laban kay Ken Chan at sa kanyang grupo noong year 2023 at ngayon niya ay umakyat na ang kaso sa korte. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad, hindi pa rin matagpuan si Ken Chan. Ayon pa kay Attorney Romero, ito na ang pangalawang pagkakataon na sinubukan nilang iserve ang warrant of arrest, ngunit hindi pa rin nila natagpuan ang aktor sa kanyang tahanan. Wala ring impormasyon kung nasaan ngayon si Ken at pati ang 7 pang mga co-accused ay hindi pa rin nahahanap. Sa mga hindi nakakaalam, si Ken Chan ay isang kilalang kapuso aktor at isa sa mga pinakamatagumpay na artista sa GMA Network. Marami ang nag-aalala sa kanyang kalagayan at sa epekto ng kasong ito sa kanyang karera. Habang patuloy ang investigasyon, ang mga fans at kasamahan sa industriya ay umaasang makamtam ni Ken Chan ang hustisya at malampasan ang kontrobersiyang ito. Mare, ano ang masasabi mo sa aligasyon na scam? Yun lang, Mare. Thank you for watching and subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.